Hi guys, my name is Elvio and welcome back to my channel. For today's video ay mag-harvest tayo ng honey ng stingless bee doon sa ating farm. So let's go! Ito guys yung tinatawag natin na stingless bees. Medyo maliit lang siya ng konti sa langaw, pero marami din silang napoproduce na honey. Ngayon kukunin natin ngayon itong honey dito, tapos dadalhin natin. Kahapon kumuha na kami dito ng honey dun sa kabilang colony. Ngayon dito naman para dagdagan natin yung mga nakuha nating honey. Guys, kung makikita ninyo guys, merong mga eggs ng stingless bees. Tinitingnan ko kung merong queen. Kasi pag merong queen, pwede natin ito takpan ng isa pang bao at gagawin natin is another colony. Ang tawag dito ay splitting. Pag i-split ng colony. Kasi posible na magkaroon ng ibang queen na ipapanganak dito, pwede natin gawing another na colony. Alam nyo ba guys na yung queen ay nangingitlog ng 400 eggs a day. At ang lifespan lang ng stingless bees ng mga workers ay 45 days lang. At ito na guys yung mga nakuha natin ng mga bao na may lamang honey. Ngayon ay extract na natin yung mga honey dito. Lalagay muna natin dito sa mangkok. Then mamaya i-screen natin, sasalain natin at ilalagay natin dito sa container natin. Pakita ko sa inyo guys ha. Kung may nakikita kayo guys na may mga stingless bees na nasabay dyan sa honey, okay lang yan, normal yan. Kasi hindi naman natin maiwasan sa sobrang dami nila, may mga madadamay talaga. Yung iba, yung mga bees na hindi pa lumilipad yung mga napupunta dyan. Anyway, i-screen naman natin ito mamaya. Ito naman guys, kung nakikita nyo itong parang color yellow, ito yung pollen na nilalagay ng mga stingless bees, yung mga nakukuha nila ng mga pollen galing sa mga bulaklak, dinadala nila dito. Tapos nahahalo sa honey. Medyo maasim to. Pero okay lang kasi pag maasim yung honey natin, okay lang. Ibig sabihin may sabay na pollen. Pero okay lang na may sabay na pollen kasi yung pollen vitamin C naman siya. Kung ako nga tatanungin, mas prefer ko nung may pollen na medyo may asim kaysa sa yung ginuha namin kahapon. Iniwasan ko yung mga pollen kasi akala ko na mas masarap kapag walang pollen. Pero ngayon na try ko na puro sweet lang siya, walang asim. Mas nagustuhan ko yung dating may asim, yung una kong hinarvest na may mga halong pollen.
Alam nyo ba guys na nakakatulong sa fertility ang honey? Kaya sa mga mag-asawa dyan na gusto magkaanak, try nyo uminom ng honey kayong mag-asawa. Kasi dyan nga kinuha yung term na honeymoon para makabuo ng baby. Yun lang. Tama ba, pre? Honeymoon din manali. Dapat nga may bulan, dapat sakto din na pareho. Full moon. Kaya nga nag-uwang bagang babae pag full moon. Amo? Sige. Puro pollen. So ito na yung pangatlong baon na nakuha natin na may honey. So squeeze na natin guys. Ang susunod na gagawin natin guys ay dadalhin natin ito sa bahay at try natin gawing honey cider vinegar. Gawa tayo ng honey cider vinegar gamit yung pinaghalo-halong pollen, wax, tsaka yung honey. Tapos ilalagay natin sa bottle. Haluan natin ng tubig, ilalagay sa bottle. Kaya magiging vinegar na siya. So ito ganito karami yung nakuha namin na honey guys. Ang dami, 'di ba? How much more kung halimbawa marami na tayong bee colonies dito sa ating farm. So, if you like this video, please click like and subscribe for more videos. This is El Nino checking out. Hasta la vista. Peace.